Hindi na po kinaya nung isang kakilala namin ng dagok ng buhay. Ito po ay uncle o tiyuhin nung kasama namin sa pag-aahente sa lupa. It was yesterday. It was being spread out yung news about him. Tawag dito. Kumbaga, kinitil niya ang kanyang sariling buhay. So, it's so frustrating to know, ito pong taong ito, nagkasakit kasi siya, and then dinala sa hospital, nakagastos po ng mahigit 100,000, almost 200,000, and then paglabas niya, na-depress, nagpakamatay. It's so sad na mga ganito. I'm not sharing this with you to create gossips. Okay? Because dito may matututunan po tayo. Makinig pong tayong mabuti. Hindi ko natutuwa ang mga ganyan. Because I have a relative na kinitil din ang kanyang sariling buhay. Very, very sad during that time. Dahil ang kamag-anak namin na ito, only 17 years old, na-depress sa pag-ibig. And magkahalo yung feeling. Ganito yan eh. Ito, totoo lang po ito. Magkahalo means mix, no? Mahal mo yung taong gumawa nun, pinatay niya ang sarili niya, nagpakamatay siya, pero at the same time, naaasar ka sa kanya. Ba't niya ginawa yun? Diba? Magandang mabuhay, then para lamang sa isang tao na iniwan siya, ginawa niya to. It's not worth it. I still remember nung kanyang lamay, yan ang pinag-uusapan, it's not worth it na ito ang gawin. Lalo na ngayon, dumadami ang kaso ng mga kumikitil ng sariling buhay. Ako ayoko po itong gawing issue, pero alam nyo, dito po sa Daily Good Vibes, lahat ng klase ng issue, itapik natin. Lahat ng nangyayari sa paligid ko, sasabihin ko po sa inyo, dahil sa totoo lang po, it concerns me. Not only me, but it concerns you as a Christian also. We as Christian believers, Christ believers, concerned tayo dito. Because this is life. I came to give you abundant life. Sabi ni Jesus Christ. And seeing these people na parang tinitignan lang nila ang buhay nila, ganito yan eh. Kanina ko gusto kong sabihin eh. I hope habang nire-record ko to, makuha ko yung gusto kong sabihin, yung sustansya. Ano? I mean, binigyan tayo ni Kristo ng buhay na ganap at kasaya-saya. And then, dahil hindi mo alam yung binigay ni Christ sa'yo, kikitilin mo lang yon for something na temporal lang, na temporal reason lang. Would you like me to give you the reason? Itong latest na nagpakamatay dito sa banda po namin, pera. Kasi sabi ko nga po, nagkagastos na po sila ng almost 200,000. Then, yung pagbangon, parang nahihirapan siya since he's the head of the family, padre de pamilya po siya. Iniwan niya maliit na anak niya. Ang lungkot. Nakakaano ng damdamin, mabigat. Mabigat po. Naisip mo, sinabi sa akin kahapon, nagalit ako eh. Kasi tinulungan ko po ito, nagbigay po ako ng 2,000 sa kanya dati, noong Pasko. I mean, ang halaga ng buhay. Yung iba gagawin ng lahat para magkaroon ng kaayusan ng katawan. You know what I mean? Ang mother ko, millions ang naggastos. Pero alam niyo yung millions na yun, provided lang po sa amin. Nagtaka ako, Lord, paano po nagkaroon ng millions? Hey, there's Jesus Christ. Ba't ako magtatanong? Marami siyang ginamit na tao. Ma-provide yung chemo, radiation, ang dami. Pagkatapos nung nailibing ang mami, na-realize ko na lang, nakaupo ako dun sa libingan niya, inabot na ako ng gabi doon. Hindi ko kinakausap yung patay, Parang, umiwalay muna ako sa mga tao. Gusto ko magpahinga kasamang mami. Doon muna ako sa libingan. Nakauwi na ako that time, 9 o'clock na ng gabi. Mag-isa lang ako doon. Tapos nandun yung guard sa Alam niyo, naisip ko, noong mga panahon na yon,
Ang bigat-bigat, Lord, sabi ko. Pero, sabi ko, Lord, makita ko sana yung kagaanan dito sa situation. Doon niya ipinaisip sa akin. Okay, ang kagaanan dyan, yung naisip ko, yung kagaanan doon, yung ang laki ng mga bills, mga financial bills. Pero ni Singkong Duling, wala akong pinakawalan. Wala. May nag-provide. Then, humagulgul ako. I asked the Lord, Lord, thank you. I asked the Lord to give me more knowledge, wisdom coming from Him. Lord Jesus, your wisdom, let it be my own also. Lalo na ngayon, di ba? Siyempre, pagkatapos pong ganyan, alam nyo, sa buhay po natin, kapag kami nangyaring main event, like namatayan o ganyan, haharapin mo to, panibagong pace na ng buhay mo. So, ganun po. Pero, ang Lord, So, naiintindihan ko po yung part doon na malaki ang nagastos talaga sa ospital. Talaga po, alam ko po yan. Alam ko po yan. At mga pagbili-bili ko ng gamot and all that, yung mga iinimin pa, i-intake pa, then talagang nakakapagod po talaga. Pero ito, tignan nyo gumaling siya eh. Umayos siya. Inisip na lang niya yung pera. Na, paano ganito na, paano ganyan. Bago po siya nagpakamatay pala nung umaga, kahapon ng umaga, kasi kahapon siya, nung isang araw ng umaga, kasi kinahaponan yun, natagpuan na siya eh. Ang sabi po niya, alam ko, makakayanan natin to. Lakas lang ng loob, gumagano'n-ganon pa po. Pero sa loob-loob pala niya, hindi na pala kaya. Yung depression, malakas na sabi nung... Kasi tsuhin po siya nung kasama namin sa sa pag-ahente. So, ganun po. Ngayon, siyempre, bilang mga Kristiyano, itong concern. Yung pagpapakamatay po ba masama? 100% check. I am under grace, kaya sabihin ko, hindi mo dapat kitilin ang buhay mo. Kahit ano pang nararanasan mo, kahit ang bigat-bigat na nasa tingin mo nang nangyayari, nandyan si Jesus. Bakit kinalimutan mo si Jesus? Diba? Do not forget the Lord. The Lord promises is in the Bible. Itong sasabihin ko, yung nagpakamatay na kamag-anak ko way back then, last decade, at saka yung nagpakamatay ngayon na ito lang, yung pinaglalamayan dyan sa tabi-tabi. Sa tapit-bahay namin kasi siya, Nasaan po kadalawa nila? Huwag niyo po akong tanungin. Huwag niyo po akong tanungin. Kasi yung pong tinatanong kahapon nung nasaan po sila? Ang sagot ko dun sa nagtanong, sabi ko, kung tinanggap niya si Christ, nasa langit siya. Siyempre. Pero kung hindi, nasa hell. Ganun po talaga ako. Maski nagpakamatay, gumanon siya. Then parang natauhan ako. O ganito na lang, sabi ko. If anyone is in Christ kako, he is a new creation. The old has passed. Behold, all things become new. It's very clear in the New Testament. Yung ating 2 Corinthians 5:17. Very popular. Bukang bibig na nga natin, Since yata maging Kristiyano ko, ito po ang isang verse na lagi talaga nating ipinapangaral sapagkat ito ng kondisyon natin. And I don't believe na may dalawang nature ang Kristiyano. No, meron lang pong isang nature ng Kristiyano. Yun ang nature ng new creation. How can you become a new creation? Kung nag-i-exist pa naman sa'yo yung dati. Nonsense. Kung new creation, sabi ng Biblia, you are a new creation in Christ. Ngayon, ito na yung pagpapakamatay. Issue ba ito? May sasabihin pa ako isang issue. Anak ng pastor nagpakamatay. Same decade din na nagpakamatay yung kaanak ko, kamag-anak namin. Mas nauna nga lang yung anak ng pastor na nagpakamatay. Ang galing nung sagot nung dating pastor namin. Tinanong siya, paano yung anak ni pastor ganito? Pinangalanan niya yung pastor siyempre. Kilala namin yun eh. Kayo naman din yung kilala yun. So, no need to drop anything here. Nasaan yung anak ni pastor ganito? Ang sagot lang ng dating pastor ko, ang galing ang sagot niya. Ako naniniwala ako, if you are a true Christian,
hindi mo gagawin yung magpakamatay. Kasi, sabi niya, ang ganda ng sagot niya, kahit anong bigat, kahit anong hirap sa tingin mo, kung alam mong kasama mo si Jesus, hindi yan sasagi sa isip mo. Sapagkat alam mo sa bawat pagdadaanan mo kasama mo si Kristo Jesus. Ayan ang sabi. Alos bumalakpak yung ano namin. At least tungkol sa mga nag-suicide, ganyan lang po ang sasabihin ko. Uulitin ko po sa inyo itong sinabi niya tungkol doon sa bago nagpakamatay dito na malapit sa amin, no? Nasaan ang kaluluwa niya ngayon? Hindi ko po masasagot yan. Wala ako sa posisyon. Pero sasabihin ko po sa inyo, if you are a true grace believer of the Lord Jesus Christ, kahit anong mangyari, hindi mo papatayin ang sarili mo. Hindi ka makakapag-isip ng suicide. Dahil nandiyan ang grace ng Panginoong Jesus sa'yo, gagabayan ka. Pero posible rin daw ba na dahil isang mananampalataya hindi kinaya, pwede magpakamatay? Pwede pong mangyari yon. Paano yung kaluluwa niya? Well, kung talagang nireceive niya si Jesus sa buhay niya, sa puso niya, mapupunta pa rin po siya sa langit. Kasi it's about Jesus hindi po ba? Pero uulit-ulitin ko po ito, hindi ako nagsasuggest na, oy, Kristiyano ka na, you can do it. No way, I will never suggest that. Ang usapan po rito, yung genuine na pagtanggap sa Lord. No? Pero itong uulitin ko, kasi issue po talaga ito rito ngayon sa amin dahil pinag-uusapan yung ginawa nung, Ito po if you are a true believer of the Lord Jesus Christ, ni sasagi yan sa hinagap mo, ni sasagi yan sa isip mo, hindi mo gagawin. Kasi alam mo, nandiyan ang Panginoon na siya ang bahala sa'yo. Kaya ako nadudurog ang puso kapag may mga nawabalitang kinikita lang mo. It's not that. Wow, ang lungkot po. Ang lungkot. Dapat nila ginawa yung tama. Pero kung nagawa na, bigyan na lang natin ng comfort yung family. Let's pray for the family. Okay? Yung pamilya po nangailangan na ipag-pray natin na maging strong sila. Na kanila pong matamo ang biyaya ng Panginoong Hesukristo nitong at yung kapatid po nung kasama namin ahente, born again din po kasi sila, nagpahayag ng salita ng Diyos, nagpatanggap doon. Although nagsusugal daw kagabi yung mga tao. Okay lang po yun ako, at least nandoon kayo, nagbabahagi kayo ng salita ng Diyos. Ang concern na lang natin dito, yung mga taong nandoon na nagsusugal, kung ano man ang ginagawa, makapakinig man lang ng salita ng Diyos. Ipangaral natin, Jesus Christ alone saves. Jesus Christ alone is the only way. Okay? Wala na pong iba. Itong vlog na ito, it's concerning. Okay? So, Jesus alone is the only way, the truth, and the life. And He is our strength. If you are a true believer, Jesus is your strength. At kahit anong pagdaanan mo sa buhay, the Lord Jesus Christ will be with you, will be with us. Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, panahon na para maging ka-good vibes kayo by clicking the subscribe button, share this video, share Jesus, His love, His grace towards mankind. God bless po.